Maaga pa naman. Buuin ko muna to. So ito yung binili natin noong nakaraan, Yakima roof rails. Nga lang hindi natin nakaagad na ikabit kasi mali yung fitting kit na pinadala sa atin. 328. Pang ano to eh, race na yan o, roof rails. Race yung ating kasi flat. So ayun, after a week dumating tong yan K388. So ito na yung hinahanap natin at kailangan natin. Ayan o, nagkaibahan nila. Ayan o, ganito yung yan, yung roof rails ng Vitara, naka flat para dito. Hindi ko alam kung anong model to, pero merong mga ganyan eh, nakaangat. Yan, angat siya. So yan, ito ibabalik natin to sa sender. Nabili nga pala natin to sa Roof Rack Galore ito sa Australia. So sabi ko sa Wednesday ko na ibalik kasi day off ko, wala akong time magbalik ng ibang araw. Babalik natin yan. Ito muna tayo mag-focus. Bago pa naman, buuin natin. Ito yung kasama ng Yakima. Multi-purpose ano to eh. Ganyan siya, dapat nagiging ganito siya. Pang Vitara. So ito namang legs niya, multi-purpose to. Magkaiba lang yung dito sa ilalim. Yan, mounting kit. Yan, napapalitan. So papalitan natin to ng mga ito. Tinignan ko to noong nakaraan eh. Kinabisado ko lang. Para at least mabilis na yung galawan. So kailangan natin buksan to. Parang tanggal natin yung takip. Ma-access natin yung mga tornilyo. Yan, buksan na. Then where is it? Alam ko na slide lang to eh. Ayun, slide up. Then ito ilalagay natin dito. Ano yung nalaglag? Ito, ano natin ito kailangan, yung pin na to. Papalitan natin ng ito, yung threaded. Ito na ipapalitan natin. Slide out. Try ko lang kung paano siya ipapasok. Okay, then there is an Allen wrench there. Paano ba siya paano ba siya ina-adjust? Then mamaya na lang hihigpitan to, depende sa kung gaano siya kalayo.
Sensitive pala siya. Yun. 1-0. Background. Labas muna tayo. Kuha tayong panukat, sukatin natin kung sakto ba talaga. Dapat maging sakto siya. Kunti pa. Skip. Yan, 10. Pansamantala muna, ikapit muna natin. Sukat nito. This is 13. This is 13. Tanggalin mo natin tong naka main lock nya. Sobra siya. So kung ano dito 11, 12. Ito na yung pinaka last nya na gagawin higpit. Yan, hindi na siguro mag lost thread yan. Dapat tight talaga, or else baka matanggal, pero hindi na matanggal yan. Super tight na sa likod.
Then ito, pinakalock niya sa crossbar. Ayan. Okay na siguro yan. Kabila na lang. I think that's it. This one, higpit na natin. Oh, pasok. Lock na natin. Tapos na tayo. There you go. One side done. Hindi na matanggal yan. Sa susi. Siguraduhin natin hindi matanggal. Ayan, lock na. Ibay na yan. Naman tayo sa kabila. Ito yung lock niya siguro. Takip niya. Either way, baka ito. Kabila tayo kasi matapos ngayon kasi magdidilim na. Ayan. Pitan muna natin ito na maigi. O, kulang pa sa pihit. Ayan o. Medyo tapat na siya sa salamin. At least hindi siya nakaka-interfere dito pag binuksan mo. Nakakalabas ka pa. Yung dati kasi, yung sa Suzuki, dito nakatapat sa gitna. Eh, hindi ko naman ma-adjust kasi hindi ko naman buksan yung susian. Kaya ginawa ko, nilagari ko na lang, pinutol-putol ko, tinapon ko na sa inis ko. Bumili tayo ng bago ngayon. Ayun, gumagana na yung susi. Tapos instead na dito ko ilagay, dito nakalagay yung dati, inusog ko ng konti. Para makakalabas ka dito sa salamin. Then, ayan, yung mga bakat. Nagtanggalan. Anyway, ayan. Last na, dito na tayo sa likod bago dumilim. Tapusin natin to. Ting 14 13. Move backward pa tayo. Baka magbago pa yan kasi iniisip ko kung dyan ako maglalagay ng recovery board sa taas o dito lang sa spare wheel yung nakabag. Iniisip ko naman kasi pag dyan nakabag sa likod baka manakaw pag nakabag yung recovery board. Yan, iniisip ko sana dito sa taas. Pag iniisip ko naman dito sa taas, maingay pag malakas yung pag natakbo, pag malakas yung hangin. Magwi-whistle siya. So pag may recovery board tayo dyan, magbabago pa yung likod nito. Ma-adjust ko pa yan. Depende sa layo ng butas na recovery board sa pin. So for now, dagdag view. Gusto ko, okay na lang siguro sa ganyan para pantay. Para yung owning natin, pantay din yung niya. Ang puwersa, hindi masyadong dulo, hindi masyadong gitna. So okay na siguro yan. Basta may kabit lang natin din. Mag-make adjustment na lang tayo. Depende doon sa recovery board, mount natin. Pero wala pa naman yun. Owning muna ang ilalagay natin dyan. Kasi wala pa rin. Hihintay pa tayo ng bracket. Wala pa akong bracket. May kasama bracket kasi makalawang. Bibili na lang tayo ng bago. May something akong gustong bilhin dyan eh. Something special na hindi pangkaraniwan sa mga owning mounts. Guys, nakuha ko bigla. Tapos nakakita ko ng beer sa fridge natin. Kumuha ko. Tapos naalala ko, binigyan pala ako nito ng Falken. Yung bumili tayo ng tires. Beer holder. So gagamitin na tayo ngayon. Try natin gamitin ngayon kung mag-hold nga siya ng lamig. So ayan o. Habang nagagawa, chill. Ito yung isa sa mga paborito kong inumin dito sa Australia, yung Somersby. Apple cider siya. Sarap. Para siyang sukang yun, apple cider vinegar pero matamis. Hindi siya amoy panis, lasang panis. Malakas din yung alcohol niya, 4.5. Pero hindi mo malalasa may alcohol. Kasi matamis siya. Sorry po. Tara, continuous na tayo. So in that case, nasa siya? Sakto nga 15. So uli, last bago tayo maghigpit. Yan, okay na. Tara, higpitan na natin to. There we go. Secure it. Done. Hello guys, good morning. It's the second day. Gabi na kagabi. Alas 9 na, madilim na. Kaya ayun, sakto-sakto na ikabit naman natin to. Meron pang kulang dito, yung rubber niya. Ito, babalik natin.
Saan na ba yun? Dito pala. Ito. Papasok natin ulit dyan. Sa takip lang to dyan sa may butas dito sa ilalim. Yung daanan ng ito legs niya. Up, palabas papasok. Tapalan natin dyan para hindi pasukan ng kung ano-ano. So, ayun na siya. Sa maliwanag. Ikutan natin. Yan, ito yung channel niya sa gitna. All purpose yan. Kung ano-ano yung kakabit, pwede dyan. Flat rack o yung tray, basket, pwede dyan. Tapos ito, additional na tie down points, yung parang may hook na gano'n. So, ganyan siya. Dito naman, ayan o, clear na. Pwede na tayo lumabas. Yun. Nakahigapang tayo. Ito pa sa inyo kung paano lalabas. Yan. Naka-exit na tayo dito. Kung meron na tayo gagawin sa ibabaw, magkabit ng kung ano-ano. Meron na tayong easy access from anytime. O pag nasa dagat tayo, gusto mo mag-picture-picture. Yan, para mas mataas yung kuha mo. Pwede kang tumungtong dito. Huwag lang dito sa gitna, baka lumundo. Dito lang sa gilid, sa railings. Matibay ito eh. Tara, kabit na natin to. Kasi medyo mainit na naman. Ayun. I think I can push this. Ayun, sakto lang. Push lang pala. Saglit lang. Nagyaya na si Bossing, kain na daw. Tapos na tayo. There you go. Tapos na. Last part na lang, kabila. Ano na siya. So magiging ganito yan guys. Oh. Yung tinakip natin dito sa may channel niya. Kita niyo pa ba? Yan. Medyo maliwanag masyado na ngayon. Tinanghali na tayo. Ito na lang sa kabila. Ayan. Ito, basta yan lang yung rubber na yan din. Tapos na, isa na lang din, tapos na tayo. So, I think that's it muna. Update natin yung awning na lang. Hanap pa ako ng bracket ng awning. May nakita akong iba, yung default. Pero gusto ko sana yung AC pag tanggal, detach. Para kung hindi naman gagamit, tatanggalin ko kasi make sense naman na dala-dala mo. Papasok ka sa trabaho. Dala-dala mo, tapos wala naman paggagamitan. So pag hindi natin gagamitin, natanggalin na natin. So maghahanap pa tayo sa may nakita ko sa BCF o sa mga online shop. Titingin tayo ng mga easy detach na awning mounts. Si rin yun, less din yun, pag tinanggal mo, less wind drag, less bagal, less fuel consumption. Kung hindi pa kayo nakasubscribe na kayo para updated kayo sa mga buhay namin dito sa Australia, yung mga pinagagawa ko. Ayan, pending, tambay muna siya dyan kasi almost tapos naman na yan. Actually, ang gusto ko na lang idagdag dyan yung yung underglow. Kaso bawal ka dito sa Australia, so it doesn't make sense bibili ka tapos di mo naman mapapailaw habang nagdadrive ka. So ayan, yun na talaga gusto ko dyan, yung underglow. Pero sa ngayon dito, focus muna tayo sa Vitara para magamit natin habang natin adventure, kasi nga yun, sasayad yun saan saan eh. So ito muna tayo, medyo mataas.
So yun guys, maraming salamat sa panonood uli. Thank you so much. See you next time. Bye bye.